hindi na kami papansinin doon. Hindi kasi nila pamilya yun eh. Hindi naman dapat gano'n. Isang taon na nakalipas matapos madalas ang Bagyong Ondoy at sariwa pa rin sa alaala ng marami ang bangungot na iniwan ng trahedya. Balikan natin ang tinanas ni Joy Belmonte at kamustahin natin ang kanyang anak na tinawag na Baby Onday. So when we arrived here dito sa brigade, we were given isang V-150 tapos isang motorized rubber boat. Then we were instructed by the Force Operations Center in coordination dun sa National Operations Center sa Camp Rando to proceed immediately at Ortigas Extension Avenue to respond to the incident. Ang una naming objective nun is baybayin namin from Rosario Bridge hanggang dun sa end ng Ortigas Extension para malaman namin kung ilan yung natrap. At least mayroon kaming overview kung ilan yung natrap dun sa area. Tapos mai-report namin dun sa Force Operations Center namin kung ano yung mga additional backup na kailangan namin. Manganganak! 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 Umaga po ng September 26, pumutok na po yung panubigan ko. Tapos, nag-decide po yung OB ko na pumunta po ako sa Mission Hospital. Tapos po, kinonfine po ako para tignan po yung nangyari sa akin kung talagang pumutok na po o parang nag-leak lang. Tapos po no, pina-injectionan din po ako ng antibiotics tsaka ng steroids pampalakas po dun sa baby. Nawalan po ng kuryente, tapos nung nagtatanong na po kami, kasi nga po baka po manganak po ako, nagtatanong po kami kung may sangkap magagamit po sila na kailangan sa panganganak. Ang sabi po nila, wala na daw po, lumubog na daw po lahat. Kahit isang gamot po, wala po silang nakuha. Kahit gamot sa sakit ng ulo, wala po. Tapos yung mga pagkain po nila, kulang na po sobra. Dahil binigyan din po nila yung mga pumasok sa ospital. Nag-decide na ako na i-transfer maski nawala yung blessing ng attending physician niya kasi hindi namin makontak. We tried to contact the attending physician pero lahat walang communication line eh. So medyo nag-decide kami na i-transfer yung patient kasi it would entail risk for her and her baby. So mas maganda pa rin patients first. Nilagay po nila ako dun sa parang plastic po na upuan nung mga guard, yung 4 na guard po. Tapos binuhat po nila ako hanggang pababa po nung 4th floor po yun eh. Tapos nung papunta na po dun sa rubber boat, yun, sinakay po nila ako. Dumadating na rubber boat na yun nga, may dalang buntis na babae. Kami yung nag-receive kasama kong volunteer na si Diane Grace Hermoso. So kami po yung nag-intercept with yun nga, sa may hawak ng rubber boat. Then kineri namin si ma'am na papunta po dun sa taas nung tulay. Kasi nandun po yung parang pinakamalapit na ambulansya kasi hindi makababa or makalapit yung ambulansya papunta dun sa pinakadulo ng water dahil sa maraming vehicle din na stranded dun. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanila na kahit di po nila ako kilala, tumulong po sila, nagmalasakit po sila sa amin ng baby ko. Tsaka, ayun po, sana mas pagpalain pa po kung may pamilya man sila, mas pagpalain po sila dahil sa ginawa nilang tulong sa amin. Walang makapagsasabi kung kailan mauulit ang trahedya. Pero handa na nga ba tayo sa muling pagragasa ng baha? Ang masasabi ko lang, medyo mas okay na ang gamit namin ngayon. Medyo dumarami na konti. Dahan-dahan man lang. Kahit papano, mayroon pa rin tayong ipon galing sa taas na nahingi. At the same time, handa namin ang training ng tao, yan pinaka-importante. Actually, ito yung bago naming procured na, after Ondoy, nag-procure ang shop ng push-need-hull inflatable boats. Ang deployment nito, more on sa mga rivers, riverbanks, coastal area sa rescue. Meron kami mga equipment pang rescue pero kulang yan. Kahit na nga 1,000 ang rescue trucks ang ilagay mo, kulang yan. Meron kami mga amphibian, nakahanda kami. Meron kami operations center. Pinaka-importanteng handa namin is
yung using your volunteers to rescue their neighbors. Ngayon pa lang, meron kaming volunteer sa baryo na pag pumito ng 3 beses, dapat alam na nila, lilikas na tayo. Kasi simula po nung nagbagyo, tapos nagbahas, yung papa ko po, parang pinalayaw na sa kanya, Onday. Kaya po sabi niya, Onday na lang tawag namin sa'yo. Sabi, wag na daw po yung Isha, Onday na lang. Kaya Onday na po yung tinatawag namin madalas. Maraming po salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang sa susunod na Webes, ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo.